Okay, mapagpalang araw po, sa inyong lahat, mga tagapanood, tagapakinig ng video natin. Alam niyo po, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ang ginagamit po natin palagi, Biblia. Ngayon, pag ako po ang kausap ninyo, kahit anong Biblia, hindi po tayo namimiling Biblia. Basta Biblia po. Hindi gaya ng iba, pinipintasan ng isang Biblia, na pinipintasan nila yun, pero ginagamit naman nila po. Pinipintasan nila yung Biblia na yun, pero ginagamit nila pagdating sa gusto nila. Ako hindi po. Patas po ako. Ito yung madalas na, lalo na ngayon sa social media, may mga grupo kasing grupo na Katoliko, tapos SD, Iglesia ni Cristo. Ang kanila pong pagdating po sa, alam niyo naman sa SD, ang kanilang dyan, yung huwag kang kakain ng karne ng baboy yun. Sa SDA o 7-day Adventist. Kasi pag kumakain ka raw ng baboy, hindi ka raw pupunta sa langit. Sa Iglesia ni Cristo naman, ito yung madalas nilang pinangangalandakan sa kanilang social media. Ito babasahin natin para meron lang kayong idea. Pero yung sa SDA, yung pagkain ng baboy, magulo rin yun eh. So sa Iglesia ni Cristo naman, yung nakasulat dito sa Isaiah chapter 46, yung tanong ng Diyos mismo. Sabi ng Diyos dito, sa 46:5, sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako itutulad? Mayroon bang makakapantay sa akin? Ang sabi ng Diyos, meron ba makakapantay sa akin? O kanino ba ako itutulad? Sabi ng Diyos. Pero bago tayo tuloy ang pumalaw, Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang mga puso at kaisipan ng mga nanonood ng video ito upang kami po ay maginabang ng lubos sa iyong mga turo at aral. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. So dito po nagtatanong ang Diyos, saan ninyo ako itutulad? Ano pa? Mayroon bang makakapantay sa akin? Dalawang pangungusap. Una, ang mga tao noon na tinanong ng Diyos, ito po ang kanilang sagot. Hindi sila nagsalita, pero ito ang pinakita nila. Sa verse 6, binuksan nila ang kanilang sisidlan, ibinuhos ang mga gintong laman, at nagtimbang sila ng mga pilak, humupa sila ng mga platero, at nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Pagkatapos ay niluhuran nila ito at sinamba. So, madalit salita, ito yung ginawa ng tao. Kumbaga sa tanong ng Diyos, kanino nyo ako itutulad? Ito. Yung gawa sa pilak at ginto na ribulto. Kasi sinamba nila. Yan, Ano pa? Sa verse 7, pinapasan nila ito para ilibot sa ibang lugar. Pagkatapos, ibabalik sa kanyang lalagyan, mananatili ito roon at hindi makakakilos. Dalanginan may ito, hindi makakasagot at hindi makakatulong sa panahon ng pagsubok. Ito, dito po nila itinulad ang Diyos. Dito nila pinantay ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang paggawa ng Diyos-Diyos. Alam nyo, nung nangangaral si Pablo, meron lang tayong babasahin na tignan lang natin Ito yung sulat ni Pablo. Chapter 17 ng Gawa, verse 29.
Sapagkat tayo mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay may lalarawan ng ginto, pilak o bato na pawang lika ng isip at gawa ng kamay ng tao. Yun. Huwag nating isipin yung ganon. Kasi wala siyang anyo. Kaya ang ginawa dito, sa tanong ng Diyos, kanino niyo ako itutulad? Ang ginawa nila, gumawa silang rebulto. Yan ang katulad ng Diyos sa kanila. Yan ay sinamba nila. Pero sabi ni Pablo sa Bagong Tipan, huwag niyong itulad. At marami pong ganyan. Okay, tuloy natin yung Isaiah. Sa 8:46. Ito ang inyong tandahan, mga makasalanan. Ang bagay nito ay halalahanin ninyo. 9. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalanin ako lamang ang Diyos at maliban sa akin walang iba. Yan. So pinapakita dito ng Diyos sa mga tao noong panahon na yon, ako lang ang Diyos, huwag niyo akong igaya sa mga rebulto. Kaya ganun po ang salita ng Diyos kasi nga yung mga tao gumawa sila ng rebulto at doon po ipinantay o ipinaris ang Diyos. Kita nyo? Yung aral ng ISC, ito po yung ginagamit nila pero hindi nila kinukumpleto yung aral. Siyempre nga naman, pag itong binasa, anong sabi rito? Sa verse 9, alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari, inyong kilalanin ako lamang ang Diyos, maliban sa akin wala nang iba. Siyempre, sa walang alam sa Biblia, pag binanggit mo yan, binasa mo sa kanila yan, na. Wala palang ibang Diyos, liban sa Diyos. Mismo ang Diyos nagsabi. Ngayon, pag sasabihin mong si Jesus ay Diyos, magkakagulo na ngayon, hindi na kayo magkakasunod. Kasi yan ang ipinipilit nila, kaibigan, na wala pong ibang Diyos, liban sa Diyos. Pero sa Biblia po, ang sabi ng Diyos ay ito. Kaya minsan pagka merong ganyan nag-post ng talata, ang tanong ko lang, simple lang, naniniwala ka ba sa Diyos? Kasi kung sasabihin mo naniniwala ka sa Diyos, di dapat tanggapin mo ito. O ano po yung nakalagay? Para hindi tayo magkamali. Ang sabi po sa Hebreo, ito. Ang sabi rito, Hebreo chapter 1. O, ganito. Basahin natin sa 8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Anong sabi ng Diyos kay Jesus? Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya. O anong sabi ng Diyos sa kanyang anak? O ang iyong trono, O Diyos, magpakailanman. Ang Diyos mismo, tinawag niya si Jesus na Diyos o Diyos. Kaya kung naniniwala ka sa Diyos doon sa Isaiah 45 verse 8, dapat maniwala ka rin dito. Kaya lagi ang tanong ko, simple lang, naniniwala ka ba sa Diyos? Yun ang aking ino-open sa kanila. Pero ayaw nila sumagot. Bakit? Malalagay sila sa alanganin. Di ba? Kaya yan ang nangyayari pag sila ang kaharap mo. Ano po? Yan ang mangyayari. Ngayon, kapag wala na may sagot, kung ano-ano po ang mga pinipintas nila, ganyan sila eh. Kailangan, pag naniniwala ka sa Diyos, lahat ng sulat ng Diyos paniwalaan mo. Wala kang itatapon. Diba napakaliwanag? Ano pa? Kung pupunta tayo sa verse 10,
Sinabi pa rin niya, Panginoon, ng pasimula nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo siyang gumawa ng kalangitan. Anong sabi ng Diyos kay Jesus? Si Jesus po kasi parang ganito. Ang tatay nag-uutos lang. Si Jesus po ang creator. Pag sinabi ng Diyos magkaroon ng ganyan, ang kumikilos po yung anak. Kaya co-creator po siya. So, maliwanag ano po? Kaya hindi po magugulo ang inyong kaisipan. Kasi ayaw nilang sabihin na si Jesus ay Diyos. Yan po ang malaking problema sa kanila. Kaya pag nakikita ko yung mga ganyan po, sabi ko, ano ba yan? Kasi ako namimili na lang kayo eh. Kasi yan ay naitanim sa inyong kaisipan. Hindi, dapat lahat na nakasulat sa Biblia, paniwalahan po ninyo. Halimbawa, ang Diyos ba tunay na Diyos? Tingnan natin. Sa 17.3, ang sabi rito ng Biblia, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na isang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Dalawa yung karakter na binabanggit dyan. Isang tunay na Diyos, ang Diyos sa mayon. At meron siyang si Jesucristo na iyong isinugo. Ngayon, alamin natin si Jesucristo sa Biblia. Hindi tayo mag-iimbento. Paano makakamit ang buhay na walang hanggan? Kailangan makilala mo ang Diyos at makilala mo din si Jesus. Hindi pwedeng kilalanin mo lang ang Diyos at si Jesus hindi mo siya kinikilala. Hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Basahin natin, sino naman ang Jesus ng Biblia? Para magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Ganito po naman ang mababasa natin. Sa unang 1 chapter 1 verse 1 hanggang po rito, sumulat kami sa inyo tungkol sa kanya na simula pa siya na ang salitang nagbibigay buhay. Sa aming narinig at nakita na pagmasdan at nahawakan. 2. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, pinapatutuhanan namin at ipinangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama at nahayag sa amin. 3. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pagkikisasama at sa kanyang anak na si Jesucristo. 4. Isinulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Sinong binabanggit ni Juan na nakita, nahawakan, nakasama? Tama. O tingnan natin ngayon dito sa chapter 5 verse 20. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos, o anak ng Diyos, si Jesus, at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makita natin ng tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos. Sa kanyang anak na si Jesucristo, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kikita nyo? Tunay na Diyos, hindi lang basta Diyos, tunay siyang Diyos. Kaya pag kinilala mo ang Diyos na isang Diyos, huwag niyong baguhin yun. Yun na nakalagay. At ang kanya sinugo, sino naman si Jesus? Tunay na Diyos. Hindi kaya yun sinabi natin Kasi dito sa lupa, maraming Diyos-Diyosan. Yan, tama yon. Marami silang kinukumpara. Kaya nagsubo siya ng tunay. Oo. Kaya para magkamit po tayo ng buhay na walang hanggan, yan po ang sa Biblia. Huwag po tayong magbabawas, huwag tayong magdadagdag. Kaya lagi po pinapayo, kung ano yung nakasulat, yun na yun, huwag yun ang bawasan. Para habang binabawasan nyo po yan, lalo po nagkakawinding-winding, nagkawindang-windang. Kahit anong gawin yung pagtatakip, hindi nyo po mapagtakpan yan. Huwag kayong basta maniwala sa kung kanino dyan. Yun nakasulat na po yan. Tanggapin nyo na lang po. Sa unang Korinto 4:6, anong nakalagay? Mga kapatid, kami ni Apolos, ginamit ko alimbawa para sa inyong kapakinabangan. Para makinabang.
Anong nakalagay? Wag upang, to, ayusin natin ang basa. Mga kapatid, kami ni Apolos ang ginamit kong halimbawa para sa inyong kapakinabangan upang matutuhan ninyong ang kahulugan ng kasabihang wag lalampas sa nasusulat. Yung nakasulat na po yan. Kaya wag nyo na pong pakyalaman pa yan. Manapatanggapin nyo na lang. Para magkamit ka ng buhay na walang hanggan, dapat dalawa ang kikilalanin mo, father and son. Kung ano ang anak, ganun din po kung ano ang tatay, ganun din po ang anak. Halimbawa, yung sinabi ni Apostol Pablo sa Colosas, meron siyang sinulat na ganito, o sa Pilipos muna. Anong nakalagay doon sa chapter 2? Basahin natin lang. Pilipos 2, anong nakalagay? Sa verse 6. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Sino tinutukoy dito? Basahin niyo yung verse 5. Naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad kay Kristo Jesus. 6. Kahit siya'y taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Ano ba ang kalikasan ng Diyos? Na taglay ni Jesus. Yun ang dapat natin malaman. Colosas chapter 1 verse 19. Sapagkat minarapat ng Diyos ng buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Ano ba ang buong kalikasan ng Diyos? Natural Diyos. Ang sabi ni Pablo, manatili sa kanyang anak. Sino ba yung anak? Natural si Jesus. Sa 2:9, Colossus pa rin. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay naging Kristo sa kanyang pagiging tao. Kita nyo? Pagiging tao, hindi tao. Kaya nung ipinanganak siya ni Maria, taglay-taglay na po ni Jesus yung pagka-Diyos ng kanyang ama. Kita nyo? Bumabagyo, ang sabi ng mga halagad, mamamatay tayo rito. Ginising nila si Jesus, Panginoon, mamamatay po tayo rito, malakas ang hangin. Anong sabi ni Jesus? Angin! Tubig! Huminto kayo! Anong sabi ng mga halagad? Aba, pati hangin, pati tubig, nakakausap. Kasi nga po, taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Kasi anak siya. Isang pagkakataon, ang sabi niya, naglalakad sa ibabaw ng tubig si Jesus. Makakapaglakad ba sa tubig si Jesus? Sasabihin yung tao yan. Sige nga. Yung mga magikero po, gumagamit sila ng mga iba't ibang props para kunwari, naglalakad sa tubig. Pero si Jesus walang props. Lumakad talaga sa ibabaw ng tubig. Ano sabi ni Pedro? Panginoon, gusto ko rin lumakad sa tubig. Anong sabi ni Jesus? Alika! At lumakad si Pedro. Pero nung nakita ni Pedro na umahangin na, natibag ang kanyang pananampalata at unti-unti sa lulubog. Anong sabi niya? Panginoon, iligtas mo ako. Alam niyo po, ang pagkakilala kay Jesus, kailangan lahat na nakasulat sa Biblia. Huwag na po kayong mamiloso po. Ako nagsasabi sa inyo, magkakamali kayo, lalo kapag dinadaan nyo sa pilosopo. Huwag kayong magpahuto sa mga nagputuro na si Jesus hindi Diyos kailanman. Saan nyo natutunan niyang ganyang mga salita? Sa Biblia, si Jesus ay Diyos kasi nga anak siya ng Diyos. Kaya kung isang tunay na Diyos ang Ama, naturalmente ang anak ay tunay din Diyos sa Biblia. Walang labis, walang kulang yan. Para magkamit ka ng buhay na walang hanggan. Napakahalaga po yung buhay na walang hanggan. Sino bang hayo magkamit ng buhay na walang hanggan? Lahat tayo gusto, pero tama ba ang ating pananampalataya? Ang tama yung nasa Biblia.
Kailangan yun po ang sundin nyo. Kahit anong reliyon po kayo, hindi pinag-uusapan ng reliyon dito. Ang pinag-uusapan, yung pananampalataya mo, kaibigan, sigurado ka ba nasa Biblia yan? Tiyakin nyo lang po bago man lang dumating yung katok ng kamatayan. Nasa Biblia pong lahat yan. Magtsaga lang kayong magbasa. O kaya, nasa inyo yan. Buhay nyo naman yan. Kanya-kanya tayo ng buhay. Nasa inyo. Kung anong gusto nyo. Gawin nyo. Pero kung ako, kung yung nasa Biblia, doon ako tatayo. Amen? Salamat po, Panginoon Diyos, at tinuruan mo kami ng tamang aral upang magkamit kami ng buhay na walang hanggan. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, nasa Barangay 105, Sony, District 1, Tondo, Manila, dito po sa tahanan ni Daddy Archie, Sister Kim, at saka yung tatlo nilang anak. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Sige po, ano? Kayo pong mga nakikinig na noon ng video. Just in case meron kayong hindi nagustuhan. Kung gusto niyo mag-comment, tiyakin nyo. Matinong comment ha. Yung iba naman nagko-comment pero balahura eh. Para kayo magbabasura eh. Kaya kasi unang-una, sabi niya sa akin, kalbo. Ano sagot ko? Hindi baling kalbo, may laman naman. Kaya sana masa hindi ka nga kalbo, wala naman laman. Di ba? Hindi mo maiiwasan yun. Makapagpuha. Sige po ano, ganito na lamang ano. God bless po sa inyong lahat. Babayo.